Kapag hindi pa dumarating ang hinihintay mo, easy ka lang. Kung ikaw ay napadpad sa video na ito, maaaring may hinihintay kang sagot. Maaaring naghihintay ka ng trabaho, promotion, scholarship, board exam, result, business breakthrough, pag-ibig, o simpleng direksyon kung ano ang susunod mong gagawin sa buhay. Minsan, pakiramdam natin ay nahuhuli na tayo, habang ang iba ay tila mabilis ang pag-usad. Tayo naman ay parang naiwan, at kapag masyado tayong nakatingin sa orasan, madaling isipin na baka nakalimutan na tayo ng Diyos. Pero paano kung ang problema ay hindi ang tagal ng paghihintay? Paano kung ang tunay na tanong ay, handa na ba tayo sa tamang oras ng Diyos? Ang mundo ay nagsasabing, huwag kang maghintay. Nakasanayan na natin ang mabilisang galawan. Hindi uso ang matagal o mabagal. Kailangang mangyari agad-agad. Ngunit ang Diyos ay madalas nagsasabing, magtiwala ka. Ang mundo ay sumusukat ng tagumpay sa bilis. Ang Diyos ay sumusukat ng tagumpay sa pagiging handa. Sa susunod na ilang minuto, hayaan mong ipahinga ang iyong diwa, huminga ng malalim, dahan-dahan huminga papalabas. Ipikit ang iyong mga mata, kung maaari, isuko ang iyong mga alalahanin sa Panginoon. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang magpaalala na hindi ka nahuhuli, nasa tamang kamay ka at nasa tamang panahon ka ng Diyos. Ngayon, sama-sama nating pagnilayan ng kanyang salita. Sinasabi sa mga awit 27:14. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Manalig sa kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Hindi sinasabi ng talatang ito na madali ang pagtitiwala habang wala pa ang hinihiling mo. May ginagawa na ang Diyos sa puso mo. Habang tahimik ang paligid, kumikilos siya sa likod ng mga pangyayari. Hindi nasasayang ang bawat araw ng iyong paghihintay. Ngayon, sabihin mo sa iyong puso, hindi ako nahuhuli, hindi ako nakalimutan. Ako ay nasa kamay ng Diyos. Sinasabi naman sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakagandang paalala nito. May plano ang Diyos. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi random ang mapangyayari. Hindi rin nagkataon lamang ang iyong mga paghihintay. Ang bawat delay na pinapayagan ng Diyos ay may layunin. Minsan, pinoprotektahan ka niya. Minsan, inihahanda ka niya. Minsan, inihahanda niya ang taong makakasama mo. Minsan, inihahanda niya ang oportunidad na higit pa sa inaasahan mo. Sabihin mo, ang plano ng Diyos para sa akin ay mabuti. Ang hinaharap ko ay nasa kanyang mga kamay. Sinasabi sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pansinin mo, hindi sinabing ang lahat ng nangyayari ay mabuti. Ngunit sinabi nitong ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Kahit ang paghihintay, kahit ang kabiguan, kahit ang mga pintuang nagsara, kahit ang mga panahong hindi mo maintindihan, kayang gamitin ng Diyos ang lahat upang ihanda ka para sa mas mabuting bukas. Ngayon naman, alalahanin natin kung sino tayo kay Kristo.
Sinasabi sa Juan 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, at ang isang mabuting ama ay hindi nagbibigay ng anumang bagay sa maling panahon. Hindi ka pinababayaan. Inaalagaan ka. Ginagabayan ka. Pinoprotektahan ka. Kung minsan ay hindi pa ang sagot ng Diyos. Hindi yun pagtanggi. Maaring paghahanda lamang iyon. Sinasabi sa mga taga-Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. May inihanda ng landas ang Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangang makipag-unahan sa iba. Hindi mo kailangan lang ikumpara ang timeline mo sa timeline nila. Magkaiba ang assignment. Magkaiba ang season. Magkaiba ang proseso. Ngunit iisa ang Diyos na gumagabay. Sinasabi sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Hindi ka unfinished project. Hindi ka iniwan ng Diyos sa kalagitnaan. Patuloy siyang kumikilos. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, kahit tila walang nangyayari, patuloy ang Kanyang gawain. Ngayon naman ay pagnilayan natin ang mga talata tungkol sa tamang panahon ng Diyos. Sinasabi sa mga ngaral 3:11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ang pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Napakalalim ng katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Hindi rin siya nahuhuli. Siya ang lumikha ng oras. Alam niya kung kailan ka handa. Alam niya kung kailan magiging pagpapala ang isang oportunidad. At alam niya rin kung kailan ang isang bagay ay magiging pabigat kung ibibigay ng masyadong maaga. Sinasabi naman sa Habakuk 2:3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Kung tila matagal, maghintay. Kung tila tahimik, magtiwala. Kung tila walang nangyayari, manampalataya. Ang takdang panahon ng Diyos ay hindi kailanman pumapalya. Sinasabi rin sa Isaiah 60:22, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Pansinin mo. Hindi sinabi ng Diyos na baka. Hindi sinabi na susubukan. Ang sabi niya ay kikilos siya sa tamang panahon. Kapag dumating ang tamang oras, ang mga pintong hindi mo mabuksan ay kusa niyang bubuksan. Ang mga taong dapat mong makilala ay darating. Ang mga oportunidad ay lalapit. Ang mga panalangin ay sasagutin. At mapapansin mong sulit ang bawat sandali ng paghihintay. Kaya ngayon, huwag mong sukatin ang pagmamahal ng Diyos. Gamit ang bilis ng pagsagot niya. Ang pagmamahal niya ay hindi nasusukat sa oras. Nasusukat ito sa krus.
Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, hindi kanya pababayaan sa mga detalye ng iyong buhay. Kung naghihintay ka ng trabaho, magtiwala. Kung naghihintay ka ng breakthrough, magtiwala. Kung naghihintay ka ng healing, magtiwala. Kung naghihintay ka ng tamang tao, magtiwala. Kung naghihintay ka ng direksyon, magtiwala. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Ngayon, samahan mo akong manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos ng tamang panahon. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong pinangunahan kita. Sa mga panahong gusto kong mangyari agad ang lahat, turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Bigyan mo ako ng kapayapaan habang hinihintay ko ang iyong sagot. Kapag naiinggit ako sa tagumpay ng iba, ipaalala mong may sarili kang plano para sa aking buhay. Kapag napapagod akong maghintay, palakasin mo ang aking loob. Kapag natatakot ako sa kinabukasan, ipaalala mong hawak mo ang bawat araw ko. Tulungan mo akong maging tapat sa maliit na bagay habang inihahanda mo ako sa mas malalaking pagpapala. Hayaan mong ang puso ko ay manatiling puno ng pag-asa. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko pa nauunawaan ang lahat. Salamat dahil hindi ka nahuhuli. Salamat dahil hindi ka nagkakamali. Salamat dahil ang iyong timing ay laging pinakamahusay. Naniniwala akong darating ang tamang panahon. At kapag dumating iyon, malalaman kong ikaw lamang ang gumawa nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, kung ang pagnininlay na ito ay nakapagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na Panalangin Bago Matulog. Pindutin ang subscribe at notification bell upang patuloy kang makatanggap ng mga panalangin at pagbubulay sa salita ng Diyos na magpapalakas ng iyong pananampalataya araw-araw. At tandaan mo ito, hindi ka nahuhuli, hindi ka nakalimutan, hindi ka pinabayaan. Nasa proseso ka ng Diyos. Sa tamang panahon, makikita mo ring sulit ang bawat sandali ng paghihintay. Pagpalain ka ng Panginoon at naway punuin niya ang iyong puso ng kapayapaan habang ikaw ay nagtitiwala sa kanyang perpektong panahon.